Ang pangalawa na maling pananalangin ay nasa verse 7. Okay? Ang sabi dito, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hentil sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. So, dalawang bagay ito na unang nakita natin. Ang una ay yung mga hypocrites. Ang mga hypocrites ay mga religious people na nagpapakita sila ng religiosity panlabas pero inside ay hindi tama yung kanilang mga ugali inside. Of course, tayo hindi na natin nakikita yung puso ng isang tao. Pero ang Diyos nakikita niya. Kaya ang Panginoon Jesus, kayang-kaya niyang sabihin, hipokrito yan. Pero tayo, pwede mong sabihin, hipokrito yan. Malay mo kung mas totoo pa yung ginagawa niya kaysa sa atin, di ba? Okay. Pero ang Panginoon Jesus, pwede niyang sabihin huwag niyong gayahin yung mga hipokrito niyan. Okay? Mga religious people, yung una. At pag ang nananalangin sila at pakitang tao, ang tawag sa kanilang Panginoon ay mga hypocrites. Pangalawa ay yung mga hentil. Sino ba yung mga hentil? Mga hentil ay mga pagdating sa pagtawag sa Diyos, sila yung mga hindi tumatawag sa isang Diyos lang, katulad ng mga Hudyo. Okay? Marami silang tinatawagan. At hindi sila kasing organize yung kanilang sistema katulad ng mga Jew. Kasi ang Jew may binigay na sistema ang Panginoon sa pag-worship nila. Pero ang mga Gentiles hindi ganoon. Maski paano. So sabi ng Panginoon, huwag kayong manalangin katulad ng mga alam nyo, yung mga walang takot sa Diyos o yung mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Okay, pero may mga tinatawagan sila mga Diyos. Paano ba sila manalangin? Ang term na dyan na ginamit ng Panginoon dito ay yung panalangin na walang kabuluhang paulit-ulit. Yung walang kabuluhan sa English, yung kasing ginamit na word that kumbaga, kung i-translate mo yun ay yung bubbling. Yung bubbling, yung hindi man bulong, yung katulad ng baby talk na mga ganun lang. Kung palagi yung nanay niyang may hawak sa kanya, mama, ganun. Pero kung palagi yung tatay, tata, ay kung yung lolo, yung mga ganong salita, yan yung ibig sabihin ng babblings. Yung may mga sinasabi ka na ulit-ulit. Or, sa mga Gentiles noon, yung kanilang panalangin ay yung may mga inuulit sila ng mga phrases. May mga inuulit sila na parang memorized na panalangin. Okay? Ang tawag natin ngayon dyan, itong babbling na to, ang iba pang term dyan ay mantra. Alam niyo yung mantra? Yung may church nga nun sa Baguio na hindi na namin kinakanta yung mga song na inuulit-ulit yung lyrics. From verse 1, like singkanta, yung susunod na verse, and then balik na naman doon. Parang nagmamantra ka lang. Ibig sabihin ng mantra, yung sinasabi mo lang ang isang memorized na phrase. Ang kwan ng mga Gentiles is, para sigurado, yung kanilang panalangin, uulit-ulitin nilang babanggitin yung pangalan ng kung sinong Diyos yung sinasamba at pinanalanginan nila. Sasabihin nila, ako ganito, ako ganyan, ako. Lahat ng pangalan ng Diyos na nidolorin nila, babanggitin nila ulit-ulit yun. At hindi yan 1 minuto lang, hindi yan 30 minutes lang. Sometimes, oras.
Yun ang gustong iwasan ng Panginoon. Kasi, unang-una, yung mga magulang, di ba, sino dito yung magulang na pan? Nag-aaral niyang anak hindi niya alam na kailangan ng baon ng papasok. Actually, kinagabihan pa, naka-ready na Di ba naka-ready na yung baon? Sa loob ng isang buwan, naka-budget na yung baon. O, ano lang hinihintay ng magulang sa, Ma, kamusta lang? Alis na ako. Naka-ready na, naka-uniform na. Alam mo na. Yung baon. Okay, yan ang hinintay sa atin ng Panginoon is yung sabihin natin kung ano yung nasa loob natin. Hindi yung mag-memorize ka ng panalangin at yun ang inuulit-ulit mo araw at saka gabi. Day and night, night and day. Okay? So, sabi ng Panginoon, huwag ganon. So, dalawa, huwag kayong manalangin katulad ng mga hypocrites na ang audience nila ay ang tao, hindi ang Diyos. Nananalangin sila para lang ma-impress ang tao. Pangalawa, huwag kayong manalangin katulad ng mga Gentiles na memorize yung kanilang panalangin. Ulit-ulit na panalangin. Okay, so ngayon, sabi ng Panginoon, huwag ninyo silang tularan. Okay? Ang tanong ano ba ang panalangin kasi? O nga, Pastor, ano nga ba ang panalangin? Ano ba yung panalangin? Sabi niya, Pastor, ano ba yung panalangin? Prayer po. Prayer talaga yan. Pero ano ang prayer? Yun bang paghingi sa Panginoon? Ang prayer ba yung paghingi sa Panginoon? Yung prayer ba ay yung hindi naman ako humihingi sa Panginoon inutusan ko siya. Pag-utos na, Lord, gawin mo nga ito, gawin mo nga. Ganun ba yung prayer? Ang prayer, simple lang naman Ito ay pakikipag-usap sa Diyos. Kasi kung naniniwala ka na ang Diyos ay persona, isang person, dapat kinakausap natin siya. So, pakikipag-usap sa Diyos, sinasabi mo kung ang magandang halimbawa niyan sa pananalangin ay si David. Kung babasahin niyo yung Psalm, sometimes, huwag naman natin gayahin to. May mga tinatawag na imprecatory prayer si David. Ano yung imprecatory prayer? Lord, sabi niya, kailan mo paparusahan yung mga kaaway ko? Lord, lunurin mo na sila, tamaan mo sila ng kidlat. Pero kasi si David, tinagurian siyang man after God's own heart. In other words, ay ganun na lang kalalim yung kanyang relasyon sa Diyos na nasasabi niya kung ano yung nasa puso niya. Okay, yun ang hinihintay sa atin ng Panginoon. Hindi yung imprecatory prayer. Hindi ka sabihin mo sa Kanya kung ano yung nasa puso mo, hindi kung ano yung memorize mo na panalangin. Okay, sabihin mo anong puso. So, paano tayo ngayon manalangin? Kung ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, so, paano tayo dapat pala manalangin? Paano tayo makiusap sa Diyos? Verse 9, kasi sabi sa verse 8 ay huwag kayong tumulad sa kanila na ang dami nilang mga salitang binibitiwan na paulit-ulit kasi alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan. Amen ba yan? Alam na niya ang inyong kinakailangan. Bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin na kayo ng ganito. And again, ito ay tinatawag na model prayer or pattern sa pananalangin. Hindi ito i-memorize at ito na mismo ang ipapanalangin mo. Oo. Hindi sinabi ng Panginoon, ito ang ipanalangin mo. Hindi, sabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabi, i-memorize niyo ito. Okay, ang sabi niya, ganito kayo manalangin.
At titingnan natin yung mga elements na nandito sa prayer na ito. Makikita rin natin ito sa Lucas, itong prayer na ito. At sabi dito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kaulooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang. Utang sa lahat. Oo, no? Utang yung nandito. Utang. Debts kasi sa English ay forgive us our debts as we forgive our debtors. Pero dito, literal translation, Utang. huwag mo kaming dalhin, gaya na rin ng na pagpapatawad sa mga may utang sa amin. Yun. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama, sapagkat, sabi ng Panginoon sa verse 14, kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Actually, pagdating sa topic, sa prayer, mahaba po ito. Pero susundan natin ito, at least 6 na bagay ang titingnan natin dito. May mga alam na kayo dito sa baging ito, yung tinatawag natin na acts. Ano yung acts? Adoration, confession, thanksgiving, at saka supplication. Okay? Dito, number 1, na mapapansin natin dito, ay yung sabi niya, Ama namin na nasa langit. Ano ibig sabihin ng Ama namin nasa langit? Unang-una is magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Kasi hindi mo pwedeng tawagin Ama mo ang kung sino-sino lang. Sabihin ba ni Giselle patay yan, huwag na naman ako. Nahihibaon ko. Hindi niya ako tatay, di ba? Kaya hindi niya tinatawag. Yan. Pero kung may relasyon kayo, dalawa lang naman yan. Is either na ipinanganak ka sa nanay mo, hindi sa tatay. Pinanganak ka ng tatay mo, na asawa ng, sa nanay mo, na asawa ng tatay mo, or ikaw ay adopted. Yan. Diba? So, pwede mo siya ngayon tawagin tatay. In other words, nagkaroon ka ng direct na relationship. So, sa ating pananalangin, una is make sure na meron tayong tamang relasyon sa Kanya. At paano ba tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos? Paano? Paano na kasi? Nakalimutan ko na, paalala nyo na. Ha? O yung mga yun, alam nila to. Sinabi ko na doon ng Sunday. Sinabi na nyo na pala ng Sunday. Sunday fellowship. Kailangan mong ipanganak. You need to be born sa pamilya niyan. At ang tawag yan ay born again. Okay. Kailangan mong isilang. At tayo ay magiging anak ng Diyos. Hindi katulad ng pagiging anak ng ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon ay siya ay bigaten. Tayo naman ay magiging adopted ng mga anak ng Diyos. So, number 1 na tamang pananalangin is check nyo muna yung relasyon nyo sa Diyos. Ano bang relasyon mo sa Diyos? Ano bang relasyon mo sa ating Panginoon Jesus? Baka naman nagiging tatay mo lang siya pag ikaw ay nasa kagipitan na. Baka naalala mo lang ang Diyos kung ikaw ay may pangangailangan ng matindi. Diba? Pero ang tatay is tatay. Whether may pangangailangan ka hindi, tatay mo pa rin siya. Yan. So, dapat may relasyon tayo na tama. At pangalawa, ang direksyon ng ating pananalangin is doon sa langit.